Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ay mag-shout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco at sa mahal mo na asawa na si Jocelyn. Shoutout po sa iyo Idol Anjo Sarmiento. Shoutout po sa iyo Idol Rayber TV at Kala Gregor at Ping Ping ng Davao City. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Idol Rafael Indozo. Shoutout po sa iyo Idol Marisa Manaot pati sa asawa mo na si Mandy Manaot. Shoutout po sa iyo Idol Miko Biagkong at sa kaibigan mo na si Gian, Aldrin, Miguel, Renz, Janelle at Wilna. Shoutout po sa iyo Idol Harold at sa asawa mo na super ganda na magagalitin at laging may toyo na si Elizabeth Bitog Lopez. Shoutout po sa iyo Idol JV Donato at sa asawa mo na si Myra Villapa. At shoutout po sa iyo Idol John Andrew Cruz. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy. Pagkatapos ng halos isang buwan pagkatapos ng pagtangkang pagsalakay sa Zhejiang, bumalik ang buhay sa mga lansangan ng Hangzhou pagkatapos ng digmaan. Kung titignan ay halos parang walang nangyari, nakabalik na ang Hangzhou tulad ng dati, sinabi ni Master Hongjin na base sa nakikita nito ngayon, nagtipon-tipon dito ang mga mangangalakal mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong bumalik na sa normal ang Hangzhou, ang mga tao ay nawalan ng malaki at kakailanganin ng marami. Ayon naman kay Yu Seong na halos hindi sila nakaligtas sa pagsalakay at nawala ang lahat, walang paraan na kayang bayaran ang mga bagay na ito. Natahimik naman si Master Hongjin sa narinig niyang sinabi ni Yu Seong. Sinabi nito na ang Merem Alliance ay ginawa ang lahat ng makakaya, hindi mo may iligtas ang lahat, ang mga nabubuhay ay dapat magpatuloy sa buhay, at dahil kayong mga bata ay nakaranas ng mga kahirapang panghabang buhay sa nakalipas na pagsalakay na ito, hindi niya pahihirapan ito para sa iyong unang aralin. Nagulat naman si Yu Seong nang marinig ito, diskumpiyado na lang si Yu Seong sa mga pinagsasabi ni Master Hongjin. Sinabi ni Yu Seong na ito ba ang dahilan kung bakit nasa lugar sila ngayon na punong-puno ng mga bar at tavern at kahit saan ka lumingon ay makakakita sila ng alak. Ayon naman kay Master Hongjin na tulad ng sinabi niya kanina, ang mga nabubuhay ay dapat magpatuloy sa buhay. Hindi lang naman siya ang nag-iisang tao na nag-enjoy na uminom ng alak, ang mga tao ay hindi kayang mabuhay ng walang alak. Lesson number 1, kung gusto mong mangalap ng pinakakatotohanang impormasyon, pumunta ka sa kinaroroonan ng mga lasing na tao. Sa isip-isip ni Yu Seong na ang nangyayari ngayon ay bumabalik sa kanya, noong unang buwan niya bilang kapitan, inilibot siya nito para mangalap ng impormasyon, ang mga bagay ay hindi kasing seryoso ng kanyang nakaraang buhay, ngunit hindi niya pa rin maiwasang matuwa sa paglalakbay kasama si Master Hongjin muli. Siguro ay na-miss niya yung mga oras na yun pati na rin si Master Hongjin. Habang nakatingin sa hitsura ni Yu Seong ay pinagpapawisan na lang si Master Hongjin. Sa isip-isip niya na itong bata na ito, ang shock na nakuha nito mula sa pananakop ng mga Hapon ay tiyak na napasama dito. Kung sa bagay, kahit na malakas ito, ngunit ito ay isa parent bata at nasa edad na 18 years old pa lang, sinabi ni Master Hongjin na ang iyong pinakamahusay na kasangkapan ay impormasyon, mas marami kang alam, mas marami kang magagawa, kaya agaran nang umupo si Master Hongjin sa bangko habang sinasabi na ang unang assignment ni Yu Seong ngayon. Nagulat naman ang ating bida at sinabi nito na wala pa naman tinuturo sa kanya si Master Hongjin na kahit ano, kung didiretso na ba agad ito sa assignment. Mapang-asar na sinabi ni Master Hongjin na kung inaasahan ba ni Yu Seong na tuturuan niya ito tulad ng kung paano magturo ang isang guro sa eskwelahan. Para sa kanya na walang tatalo sa tunay na karanasan sa mundo, bibigyan niya lang si Yu Seong ng hanggang sa paglubog ng araw upang mangalap ng impormasyon tungkol sa nangyari pagkatapos ng pagsalakay. Maghihintay lang siya rito kaya maaari si Yu Seong na bumalik kung kailan ito gustuhin. Ngunit, mamarkahan niya ito sa kung gaano karaming impormasyon ang iyong natipon, pati na rin kung gaano ito katumpak. Biglang lumabas ang isang sudden mission at ito ay ang pagkumpleto ng assignment na tinalaga ni Master Hongjin.
Pinagpapawisan na lang si Yuseong habang nakatingin sa sudden mission. Sinabi ni Yuseong na sigurado ba si Master Honjin sa assignment na binibigay nito o baka naman gusto lang nito na uminom ng alak dito sa kinauupuan nito. Ayon naman kay Master Honjin na itigil na ni Yuseong ang kadaldala nito. Siguro naman alam ni Yuseong na ang kabiguan sa First Division ay nangangahulugan ng pagpapatalsik. Pinagpapawisan na lang si Yuseong at napatahimik na lang sa mga sinabi ni Master Honjin. Sa isip-isip nito na hindi niya maalala noon sa dati niyang buhay ang pagiging bastos nito umasta at magsalita. Ayon pa kay Master Honjin na isang buwan nitong nakahiga sa kama na may kaunting nutrisyon, kaya hindi nito kailangang lumampas o sumobra, mangalap lang ng sapat na impormasyon at bumalik sa kanya kapag tapos na ito. Kung ganoon ay magkita na lang sila bago lumubog ang araw. Natahimik na lang si Yuseong habang nakataas ang kilay. Sa kabilang banda habang naglalakad sa maingay at busy na lansangan, sa isip-isip ni Yuseong na marami na siyang nagawang assignment na tulad nito para kay Master Honjin sa dati niyang buhay. Bagaman, ito ay kadalasang kasama niya kapag ginagawa niya ang mga ito, sa palagay niya na hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. Ang una muna niyang gagawin ay ang mangalap ng impormasyon patungkol sa Merem. Kailangan niyang maghanap ng isang tavern na madalas puntahan ng mga taga-Merem. Biglang napahinto si Yuseong nang may mapansin sa di kalayuan. Napalingon na lang ito sa bahagi ng itaas ng gusali, hanggang sa may nakita siyang mandirigma ng Merem na nakatambay sa itaas ng gusali. Isang lugar para sa mga taong gustong makipag-ugnayan sa ilalim ng mesa at ang mga mandirigma ng Merem na may maraming pera na kayang-kaya gumastos. Isang tavern na pinakamalayo sa kalye. Mayroon itong nakakatakot na aura na nagpapahirap sa karamihan ng mga tao na makapasok. Lumakad na ang ating bida para pumasok sa tavern. Napansin naman ito ng dalawang bantay. Agara naman pinigilan si Yuseong ng isang bantay para pumasok. Sinabi nito na bagaman hindi maganda ang kanilang sitwasyon dahil sa pagsalakay ng mga mananakop, gayunpaman, hindi ito isang lugar na pwedeng pasukin ng sinuman. Mas mabuting sa iba na lang ito pumunta. Nadismaya na lang ang ating bida sa isip-isip nito na siguro ay kung titignan siya ay para siyang pulubi kaya ayaw siya papasukin o kaya naman mukhang minor de edad pa siya kung titignan. Bakit na lang palagi siya nakakaharap ng ganitong mga problema? Pinatigil naman ng isang bantay ang kasamahan niya at tinanong nito si Yuseong kung nagkita na ba sila ni Yuseong. Sa tingin niya sa Donto sila nagkita. Sinang-ayon na naman ito ng ating bida at sinabi nito na napadaan lang siya dito bago bumalik sa kanilang tahanan. Agara naman na binulungan ng isang bantay ang kasama nito at sinabi nito kung sino ang taong pinipigilan itong pumasok. Nagulat naman ang bantay na pumipigil kay Yuseong nang malaman na si Yuseong ang bayani na nagligtas sa buong Zhejiang. Kaya agaran siyang humingi ng pasensya sapagkat hindi niya ito nakilala. Nagpasalamat na din siya sa pagligtas sa Hangzhou. Ayon naman sa isang bantay na lubos silang nagpapasalamat sa pagtangkilik ni Yuseong sa kanilang tavern. Maaari na itong pumasok. Sa isip-isip ni Yuseong na medyo nakakahiya ang makatanggap ng ganitong pagkreto dahil hindi siya sanay dito. Mukhang sa tingin niya na worth it ang lahat ng naranasan niya sa Zhejiang. Ngayon na nasa loob na siya ng bar, kailangan na niya kumalap ng mga balita na nangyayari sa kasalukuyan. Ang mga chismis ay isa na rin na balita, bagamat may pagkakaiba ang narinig lang na balita at ang wastong balita na tugma. Walang duda na ito ang impormasyong na kailangan niya ngayon. Sa pabago-bagong nangyayari sa Junguan, mahigit isang buwan siyang nakatulog. Bukod dito, dahil sa paglitaw at pagbaluktot ng iba't ibang mga pagbabago, ang kasalukuyan ay medyo naiiba sa kanyang nakaraang buhay. Maraming mga pangyayari na hindi niya alam o hindi nangyari noon ay dapat na nangyayari pa rin. Habang nakikinig siya sa bawat chismis na ito, sigurado siyang may isa sa mga ito ang makakakuha ng kanyang atensyon. At ito ay magiging isang napakahalaga, to the point na hindi niya kayang lagyan ng presyo ito. Sa loob ng isang kwarto narinig ni Yuseong na sinabi ng isa doon sa loob na ang anunsyo ng pagbibitiw ng High Lord at ng Chancellor ng Higher Institute of Merem ay napagdesisyonan na daw ang petsa. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong nang marinig ang chismis na ito. Nagtataka na lang siya kung bakit magbibitiw ang High Lord at ang Chancellor.
At pagdating ng mga pagkakataon, hindi dapat maaaring maging maramo habang sinusubukan na makuha ang impormasyong iyon, hindi alintana kung ito ay nagkakahalaga ng pera o reputasyon. Agara na pumasok si Yuseong sa loob ng kwarto kung saan niya narinig ang tsismis na kinagulat naman ng dalawang nag-uusap dito. Tinanong ng isang lalaki na may kasamang bata kung ano ang nangyayari, bakit ito pumasok. Agara naman na nilapag ni Yuseong ang napakaraming pera sa lamesa. Sinabi niya na gusto niya pa makarinig ng marami patungkol sa nangyayari sa Miriam Alliance. Handa siyang magbayad ng malaki para lang marinig ang lahat ng sasabihin nito. Napatahimik na lang ang isang mandirigma sa narinig niya, habang ang bata na katabi nito ay patuloy pa din sa pagkain. Masyadong maraming bagay ang nagbago. Ito ba ay talagang isang bagay na maaaring mangyari mula sa kanya muling pagkakatawang tao? Sa kabila ng pagiging makapangyarihan ni Mamoru Miyamoto, hindi pa niya ito narinig noon sa dati niyang buhay, na nangangahulugan na hindi siya nagpakita sa Jungguan o hindi aktibong lumahok sa pagsalakay kahit na siya ay may kakayahan. Ngunit nang sumama si Mamoru Miyamoto sa pananalakay, napatay si Gium Namgang at nagdulot ito ng digmaan. Ang existence nito ay halos kahalintulad ng kay Chonma. Binago ng isang taong ito ang takbo ng kasaysayan at pati na rin siya. Pati na rin ang marami niyang mga kaibigan ay ipinadala sa isang maagang libingan, ngunit ang mga mananakop ay hindi lamang ang mga pagbaluktot na naging mas malakas. Ang pakiramdam niya na kapag mas lalo siyang lumalakas, mas nagiging unpredictable ang rate at direksyon ng mga distortion, katulad ng kung paano naapektuhan ng kanyang paglakas ang kasaysayan. Malaki ang nagiging epekto niya sa Miriam. Ginamit niya ang mga benepisyo ng reincarnation para maging mas malakas, ngunit pati ang ilang iba pa kasama na si Chorang Yung ay mas lumakas na kaysa sa inaasahan niya. Sa puntong ito, maaaring lumala ang mga bagay sa hinaharap kapag nagpatuloy ito. Kung kukuha siya ng wastong pagbabasa sa daloy ng mga bagay, ang impormasyon ay mahalaga ngayon, higit kailanman, kaya naman gagamitin niya ang assignment ni Master Honjin para mangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari. Ang oras ay mahalaga. Sa kabilang banda ay patuloy lang nag-aantay si Master Honjin sa pagbabalik ni Yuseong, subalit sa paghihintay niya ay nakakaramdam siya ng pagkabagot. Nag-iisip na lang siya kung ano muna ang pwede na gawin habang nagpapalipas ng oras. Napapatingin na lang siya sa paligid niya hanggang sa may makita siyang kaaya-aya. Ang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon ay walang iba kundi ang isang paso ng alak. Napapalunok na lang ng laway si Master Honjin habang nakatingin sa alak. Sa tingin niya na pwede naman siguro siyang uminom ng isang bote ng alak bago pa makabalik si Yuseong, kaya agara na niyang tinawag ang tindera para bigyan siyang ng isang bote ng alak. Sa kabilang banda sa Miriam Alliance, nag-uusap-usap ang mga bantay sa malaking balita. Sinabi ng isang bantay na ang mga senador ay nagdesisyon na magbotohan para ma-impeach ang High Lord. Nalulungkot naman na sinabi ng isang bantay na kung ano na ang nangyayari sa mundo. Sinang-ayon na naman ito ng isang bantay habang napapabuntong hininga. Ang alyansa ng Miriam ay nasa isang estado ng pagkabalisa. Walang makapagsasabi ng tiyak kung saan nagsimula, ngunit mabilis na kumalat ang alingaw-ngaw ng impeachment ng Miriam High Lord, at ito ang pinakamainit na paksa ng usapan. Sinabi ng isang bantay na kung mangyari man yun, ito ay maaaring maging isang magandang bagay. Dapat nilang gamitin ang pagkakataong ito upang ibalik ang isang tao mula sa Nine Sect sa pamamahala bilang bagong High Lord, at saka, ang kasalukuyang High Lord ay may hindi magandang relasyon din sa Five Noble Houses. Ito ang dahilan kung bakit sila nagkakaproblema. Ngunit ayon naman sa isang bantay na dahil sa kasalukuyan na High Lord, ang tulad nilang nanggaling sa maliit na sekta ay nagkaroon ng pagkakataon na makaangat sa lipunan. Sinang-ayon na naman ito ng isang bantay, ngunit ito ay isang bagay na inaasahan na nilang lahat sa sandaling si Sir Jegal ang naging High Lord. Tinanong naman ng isang bantay kung kanino na sila ngayon haanay kapag nawala na ang kasalukuyan na High Lord. Ayon naman sa isa na hindi niya pa alam sa ngayon. Ang bulong-bulungan ay pinilit ang atensyon ng lahat sa isang lugar, ang nag-iisang katawan sa paggawa ng desisyon ng Miriam Alliance, isang grupo na may napakaraming kapangyarihan na sinasabi nilang ang pagkontrol sa isang katawan na ito ay nangangahulugan ng pagkontrol sa mundo, at ito ay ang Senado.
Habang kaharap ang lahat ng elder ng mga sekta, sinabi ng Monk of Empty Love sa lahat na tulad ng alam na ng mga ito, sa susunod na buwan na gaganapin ang memorial service ng mga biktima sa pagsalakay na nagganap sa Xinjiang, doon din nila iaanunsyo ang impeachment ng Merhem High Lord. Ayon naman sa elder ng MA sect na kung sigurado na ba ang Monk of Empty Love sa bagay na ito. Sinabi naman ng Monk of Empty Love na maraming mga batang mandirigma ang namatay at nasa kamay na ngayon ng Buddha. Dapat nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya para sa mga ito. Ayon naman sa elder ng MA sect na alam naman ni Monk of Empty Love na hindi iyon ang bagay na tinutukoy niya, nagmamang-maangan naman na sinabi ng Monk of Empty Love na wala siyang ideya sa sinasabi ng elder ng MA sect. Ayon naman sa elder ng Jongnam sect na kung ito ang kahilingan ng leader ng Senado, wala silang magagawa kundi makisabay sa gusto nito, kaso lamang mukhang masyadong one-sided ang nangyayari. Hindi ba naiisip ng leader ng Senado na nilalayo lang nito ang mga elder ng sekta sa mga taga-5 noble houses sa pamamagitan ng paggawa nito? Sinabi naman ng leader ng Senado na kailangan pa ba nila alalahanin iyon, sila na ang Senado ang palaging may hawak ng huling desisyon, kinakatawan pa rin nila ang Merhem Alliance, hindi alintana kung kasama man nila ang 5 noble houses o hindi. Ayon naman sa elder ng Jongnam sect na sa ngayon ay hawak nila ito, ang gusto niya lang malaman ay kung makakaya ba ng leader ng Senado na ma-maintain ang kapangyarihan na pinanghahawakan nila ngayon. Natahimik saglit ang leader ng Senado dito. Sinabi nito na sa nakalipas na ilang dekada, ang 9 sects at ang 5 noble houses ay mahigpit na nagkakasalungatan. Gayunpaman, ang kasalukuyang Merhem High Lord ay nakatuon sa pagtataas ng mas maliliit na sekta, sa punto na maging ang 5 noble houses na umaasang magsagawa ng kanilang impluensya sa pamamagitan ng High Lord, ay nagpahayag ng kanilang mga reklamo. Ngunit siya ay naniniwala na ito ng ang tamang oras, natahimik naman ang lahat ng marinig ito. Tinanong ng former shaman na kung anong tamang oras ito, kung patungkol ba ito sa pagboto sa impeachment ng High Lord. Sinabi naman ng leader ng Senado na mayroong 3 kapangyarihan na orihinal na ipinagkatiwala sa Merhem High Lord. Ang una ay ang laging humingi ng payo sa mga elders. Ang pangalawa ay ang pagtulong palagi sa Senado lalo na pagdating sa pera, at ang pangatlo ay ang pagsunod sa kagustuhan ng Senado ng walang kondisyon. Sa ganoong kahulugan, alam ng lahat na ang kanilang High Lord ay dumanas ng pinakamalalang sakit, hindi na lang makapaniwala ang lahat ng elder na marinig na tinuturing may malalang sakit ang Merhem High Lord. Ayon sa leader ng Senado na ang sakit na meron ang Merhem High Lord nila ay ang sakit ng pag-iisip para sa sarili, ito ang pinaka-nakamamatay at walang lunas na sakit na kilala sa sangkatauhan. Natahimik na lang ang lahat ng elder sa mga katagang iyon. Tinanong naman ng elder ng MA sect na ano naman ang gagawin ng leader ng Senado kung ang boto niya ay against sa pag-impeach sa Merhem High Lord. Habang tumatayo ay sinabi ng leader ng Senado na mukhang hindi pera ng mga ito naiintindihan, hindi mahalaga ang resulta ng boto, ginagamit niya lang ang pagkakataong ito para paalalahanan ang High Lord na walang gitnang lupa sa pagitan ng trono at ng execution ground. Sa kabilang banda sa loob ng bar, tinanong ng kainuman ni Yuseong kung kilala ba ni Yuseong si Cho Rangyong. Ang ibig sabihin niya lang ay si Cho Rangyong ay isa sa mga rising stars ng Merhem, kaya walang paraan para hindi makilala ito ni Yuseong. Kung tutuusin, siya ang parol ng mundo at simbolo ng pagkadyos ng Merhem. Ano pa man, si Cho Rangyong ay nakabalik na sa sekta nito, at walang takot na humiling ng unlimited sparring contest laban sa mga masters ng Mount Wasek. Sa isip-isip ni Yuseong na mukhang nilabanan ni Cho Rangyong ang mga master na kasing level na ni Master Honjin. Sa tingin niya na mukhang nilunod na ito ng kapangyarihan ng espada na ninakaw nito, at naiinis siya sapagkat kinuha nito ang espada na iyon para sa sarili nito. Ayon sa kainuman ni Yuseong na ang unlimited sparring contest ay, subalit sinabi ni Yuseong na alam na niya ang patungkol doon kaya sabihin na lang nito ano ang mga sumunod na nangyari. Natuwa naman ang kainuman ni Yuseong sapagkat may ideya na si Yuseong patungkol sa sparring contest. Kaya sinabi nito na natapos ang sparring contest bilang
Subalit hindi natuloy ang sasabihin nito nang sumakit ang panga nito, dismayado na lang si Yuseong nang makita ito, sa isip-isip niya na natural lang na sakit ang panga nito sapagkat walang tigil ito na nagsasalita, sinabihan din ni Yuseong ito na kailangan din ito kumain ng marami kung hindi ay baka ubusin ng anak nito ang lahat ng pagkain, nakabalik na naman sa normal ang panga ng kainuman ni Yuseong kaya sinabi nito na itutuloy na niya ang kwento. Si Chorang Yung o sa tingin niya ay Master Chorang Yung na ito ngayon ay nagawang manalo ng 3 unlimited sparring contests. Sa ngayon ay may 2 natitirang master na lang ang tatalunin nito, hindi ba namamangha si Yuseong sa mga nagawa ni Chorang Yung? Napatahimik lang si Yuseong at hindi interesado sa kwento tungkol kay Chorang Yung. Ayon pa sa ating bida na para sa kanya si Chorang Yung ay isa lamang magnanakaw ng espada. Nagulat naman ang kainuman ni Yuseong sa mga sinabi ng ating bida. Ayon naman kay Yuseong na wag na siya nitong pansin pa at magpatuloy lang sa pagkwento sa mga nangyayari ngayon sa Murem. Sa isip-isip ng kainuman ni Yuseong na palagi na lang ganoon ang reaksyon ni Yuseong. Pang-ilang beses na ito na hindi man lang nagugulat sa mga nangyayari, ang mga reaksyon nito ay kaprehas lang mula noong unang pagkwento niya, tulad ng sinabi niya dito na ang hindi natitinag sa 5 makapangyarihang hari ng Sorem ay may malalang sakit, o pati yung sinabi niya dito ang patungkol sa isolation training ni Jium Namgang, si Mamoru Miyamoto, ang mandirigma na ginawang battlefield ang Zhejiang. Ngunit ito ang una niyang narinig na may nagsabi na ang pagsasanay ni Sir Jium Namgang ay dahil kay Mamoru Miyamoto, at ang binanggit niya na muling itinatag ng Mupong Security Group ang kanilang sarili bilang Mupong House, ang mahalagang impormasyon na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Ang sinagot lang ng tao na ito ay mukhang maayos ang nangyayari sa Mupong Security nang wala siya. Ang hinihiling lang nito ay ang lahat ng mga tao sa Mupong ay malulusog. Kung titignan ay parang kakilala nito ang mga taga-Mupong Security base sa reaksyon nito. Nagtanong din ito patungkol sa kung nailathala na ba ng Mupong Security ang art of escorting. Paano nalaman ng mandirigma sa harap niya ngayon ang patungkil sa isang libro na hindi pa nailathala, at ang sinabi niya dito na ang Moyong Clan ay nagbibigay ng tulong sa Dongto sa hindi malamang dahilan, ang reaksyon nito ay natatawa lang, ay tinanong pa siya nito kung gusto niyang malaman ng rason kung bakit ang Moyong Clan ay may tinutulungan na taga Dongto. Subalit sinabi pa nito na masyado pa maaga para sabihin ang patungkol doon, hindi na lang niya alam kung ang mandirigma ba sa harap niya ay isang psychic o kung puro kalokohan lang ang mga pinagsasabi nito sa kanya, pero kung magkataon na totoo lahat ng sinasabi nito sa kanya. Kung ganoon ay hindi tao ang nakaupo sa harap niya ngayon, kundi isang multo, ang paraan ng pagtango nito at ang pagbulong sa sarili sa buong oras na ito ay kakaiba, ngunit ang mga reaksyon na ito ay hindi ibig sabihin na nakita o naranasan na nito ang lahat ng sinabi niya, lahat ng nabanggit niya. Imposible bang mangyari ito? Hindi niya inaasahan na magkakaroon sila ng ganoong katagal na pag-uusap nang pumasok ito dito, at tiyak na hindi niya inaasahan ang mga reaksyong ito, at ang mandirigma na ito ay masyadong mayaman, kaya hindi na lang niya mapigilan ma-curious patungkol sa mandirigma na ito, at nahihirapan siya pigilan ang sarili niya pagdating sa curiosity. Sinabi ng kainuman ni Yuseong na kung maaari ay sana ay malaman niya ang pangalan ng mandirigma na nasa harap niya ngayon. Ayon naman kay Yuseong na pasensya na kung hindi siya nakapagpakilala samantalang mag-isang oras na silang nag-uusap, ang pangalan niya ay, subalit hindi na natapos ni Yuseong ang sasabihin niya nang may pumasok na matabang disipulo ng institute. Ayon kay Tabachoy na nagtataka na lang ito kung sino ang umo-order ng napakaraming mga alak, ang tao pala nandirito ay si Bonggan ng Housek. Nagulat na lang si Bonggan nang malaman na si Park Jeon ng Hangzhou Commerce Gate. Sa isip-isip ni Yuseong na ang mandirigma pala nakausap niya ay taga Housek, ang prostitutes, mandurukot, sugarol, at pulubi na hindi bahagi ng sekta ng pulubi, isang sekta na nabuo ng pinakamababa sa lahat ng pinakamababa at ito ang Housek. Samantalang ang Hangzhou Commerce Gate ay isang sekta na kasangkot sa pakikipagkalakalan sa Zhejiang at iba pang mga rehiyon, kaya malaki ang impluwensya nila, sa kabila ng kanilang mga pinagmulan, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, ganyan ang paraan ng mundo. Kinakabahan na sinabi ni Bonggan na nandito pala si Park Jeo. Ayon naman kay Park Jeo na ano naman kung nandirito siya,
kung may problema ba doon, tumatawa naman na sinabi ni Bonggan na syempre ay walang problema. Ayon naman kay Park Jae-yoon na kung ano naman ang nakakatawa, kung nag-enjoy ba ngayon ito, sabay sampal ng malakas na halos ikatanggal na ng kaluluwa ni Bonggan, hindi na lang inaasahan ni Bonggan na sasampalin siya nito. Napatingin naman si Yuseong ng masama kay Park Jae-yoon, sinabi ni Park Ji-yeon na nararapat lang ito sa basurang taga-Housek. Tumalsik si Bonggan papunta sa bata sa sobrang lakas ng pagkakasampal dito. Sinabi ni Park Jae-yoon na sino naman ang nagbigay ng pahintulot na magsaya si Bonggan dito. Nagulat naman ang isang disipulo nang makita ang ating bida, kaya agaran itong napaatras palabas na pinagtaka naman ni Park Jae-yoon. Sinabi ni Park Jae-yoon na kung ano ang ginagawa ni Pae-ong-moon sa labas, pumasok na ito at umupo na sila para mag-enjoy sa pag-inom ng alak. Si Bonggan ay nag-order ng pagkain at alak para sa kanila. Sinabihan ni Park Jae-yoon si Bonggan na kung hindi ba sila nito ipakikilala kay Yuseong, kung kaibigan ba ito ni Bonggan. Ayon naman kay Pae-ong-moon na okay lang siya, busog na siya kaya mauuna na siyang umalis. Nagtataka na lang na sinabi ni Park Jae-yoon na kung ano ang nangyayari kay Pae-ong-moon, bakit ito tumatakas na para bang ang buntot nito ay nasa pagitan ng mga hita nito. Sinabi naman ni Yuseong na ipapayo niya na gawin na din ni Park Jae-yoon ang ginagawang pagtakas ni Pae-ong-moon. Nagtataka naman si Park Jae-yoon sa biglang pagsalita ni Yuseong, kaya sinabi nito na sino ang nagbigay ng pahintulot dito na magsalita ito ng ganitong salita sa kanya. Ayon naman kay Yuseong na siya mismo ang nagpahintulot sa sarili niya kaya mas maigi na umalis na ang bastos na basura na si Park Jae-yoon. Naiinis naman na sinabi ni Park Jae-yoon na kung alam ba nito kung sino siya. Ayon naman sa ating bida na kung alam din ba nito kung sino din siya, at habang hinahawakan ng mahigpit ang chopstick ay sinabi ni Yuseong na ito ang dahilan kung bakit sinasabi nila na ang mundo ay hindi kailangang malaki. Sabay bato ng chopstick at sa sobrang lakas ng pagkakabato ni Yuseong ay dumaan ito sa gilid ng mukha ni Park Jae-yoon ng napakabilis na nagawa naman maiwasan ni Pae-ong-moon bago pa siya tamaan nito. Kinakabahan na lang si Pae-ong-moon nang makita na tumusok ang chopstick sa pader sa lakas ng pagkakabato ni Yuseong. Sinabi ni Yuseong na kung sumasang-ayon ba si Pae-ong-moon sa mga sinabi niya, mukhang marami pang mga tao na hindi alam ang patungkol sa kanya.